Ang bayan ng Pio Duran sa lalawigan ng Albay ay dating tinatawag sa wikang Muslim na panganiran o ang ibig sabihin ay lupain ng lumulubog na araw. Ito ay pinalitan ng pangalang Sitio Malakbalak ng Malidong at naging baryo ng Ginubatan. Hanggang noong June 22, 1963, nang ito ay maging isang hiwalay na munisipalidad sa bisa ng House Bill No. 5355 at pinalitan ng pangalang Pio Duran. Hango sa pangalan ng isang sikat na abogado at congressman na si Pio Saceda Duran. Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa isa sa mga liblib na barangay na nasasakupan ng Pio Duran, ang Barangay Uringon. Ito ay ang naging masakit na kamatayan ng isang guro na mas piniling iligtas ang buhay ng kanyang mga estudyante kaysa iligtas ang kanyang sarili. Samahan niyo po akong balikan ang naging masakit na kamatayan ni Teacher Mylene Veras Durante. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. September 10, 2018 ay nagulantang ang mga residente ng Barangay Uringon sa bayan ng Pio Duran sa Albay dahil sa sigaw na nagmumula sa loob ng paaralan ng Uringon Elementary School. Nang tunguhin nila ang lugar ay nakita nila ang dalawang estudyante na sumisigaw ng tulong. Sa di kalayuan naman ay ang dugoang katawan ng 23 years old na guro na si Mylene Veras Durante. Naliligo ito sa sariling dugo sanhi ng mga tama ng saksak sa kanyang katawan. Ang mga estudyante naman ay may mga tama din ng saksak, kaya naman ay agad nila itong dinala sa pinakamalapit na paggamutan sa Pio Duran Memorial District Hospital. Nang makarating ang mga pulis sa lugar, ay dinatnan nila ang wala ng buhay na katawan ni Teacher Mylene. 30 metro ang layo nito mula sa pintuan ng principal's office. Natagpuan din nila ang 6 inches na kutsilyo na siyang hinihinalang ginamit na murder weapon. Sa ginawa nilang imbestigasyon, ay napag-alaman nila na 2 taon na nagtuturo ang guro sa nasabing paaralan. At para makatipid, ay pinayagan nito ng school administration na doon matulog sa mga araw na may pasok, sapagkat nasa 44 kilometers din ang layo ng school mula sa inuuwian nito sa Pulangi. Maliban dito ay hindi rin biro ang tinatahak na daan ni Teacher Mylene para marating ang liblib na barangay ng Uringon para makapagturo. Umuuwi lamang ito sa kanilang bahay pagkatapos ng eskwela sa araw ng Biyernes at muli namang babalik ng umaga ng Lunes. At para may makasama ay 2 grade 6 students na mga residente din ng barangay ang nag-volunteer para samahan ito doon tuwing gabi. Ayon sa 2 batang babae ay nagising sila dahil sa sigaw na at pagwawala ni Teacher Mylene noong hating gabi ng October 9, 2018. Nang magising, ay nakita nila ang guro na hawak-hawak ng isang lalaki at nang subukan nila itong tulungan, ay hinawakan sila nito sa buhok at inundayan din ng saksak. Subalit mabilis naman na sumaklolo si Teacher Mylene, kaya naman ay nagawa nilang makawala sa suspect. Sa takot ay tumakbo sila palabas ng principal's office at naglock sa katabi nitong silid, saka nagsisigaw ng tulong. Ayon sa 2 bata, ay hinabol pa sila ng lalaki, ngunit nang bigo ito na mabuksan ang pintuan, ay muli nitong binalikan si Teacher Mylene. Agad po kami sa kabilang kwarto, nagtago po kami doon. Hinarang po namin yung malaki pong papag para hindi siya makakaso. Si Teacher Mylene ay nagtamo ng 21 saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Hindi rin sira ang pintuan ng principal's office. Kaya naman ayon sa mga investigador, ay malaki ang posibilidad na nakapasok na sa loob ang suspect bago pa dumating sila Teacher Mylene. Nanatili itong nakatago at lumabas lamang nang makatulog na ang mga biktima. Antay po siguro na makatulog muna. Nung nakatulog na, doon na po gumawa ng karumal-dumal ng krimen ito na suspect. Hindi na nahirapan ang mga pulis sa pagdakip sa suspect
dahil naroon din siya sa lugar ng insidente habang ginagawa ang imbestigasyon na nagkukunwaring walang alam at nakikiisyoso. Inaresto nila ang 17 years old at grade 12 student na siyang tinuturong suspect ng 2 batang nakaligtas sa krimen. Ang binatilyo ay nakatira sa tabi lamang ng paaralan at napag-alaman din nila na matagal na itong may gusto sa guro. Panggagahasa ang motibo na tiningnan ng pulisya sa nangyari dahil sa sira at bukas ang zipper ng suot na short ni Teacher Mylene nang matagpuan nila ito. Maliban dito ay nakakita din sila ng mga mantsa ng dugo sa kuko ng biktima. Ayon sa mga pulis ay marahil nanlaban si Teacher Mylene at doon na nagising ang 2 bata. Nang makita niya na sinasaksak ang mga ito ng suspect, sa halip na tumakbo ay tinulungan niya ang mga ito para makatakas. Subalit dahil nga minor de edad ay itinurn over nila ang custody ng suspect sa DSWD. Ang suspect ay magdi-18 na noong November 18, 2018. Kaya naman ay nasa legal age na ito para harapin ang kanyang ginawang kasalanan. Ang suspect ay nahaharap sa kasong murder at frustrated murder na kanilang isinampa sa prosecutor's office ng Albay. Mariin namang kinundina ng Department of Education ang nangyari kay Teacher Mylene. Si Teacher Mylene ay may naulilang 2 anak. Nang makapagtapos at makapasa sa licensure examination for teachers, ay mas pinili ni Teacher Mylene ang magturo sa liblib na lugar ng Uringon. Kahit pa nga nangangahulugan ito na hindi niya makakapiling ang 2 anak at asawa sa araw na may pasok. Maliban dito, ang lugar ay napakahirap ding puntahan. Tanging habal-habal o motor lamang kasi ang uri ng transportasyon na meron dito. May mga panahon pa na malalim ang mga ilog at maputik ang daan. Subalit lahat ng iyon ay hindi ininda ng isang Teacher Mylene. Sa kabila ng hirap at mga balakid ay nagagawa pa rin itong makarating sa paaralan para makapagturo sa kanyang mga estudyante at para gawin ang kanyang piniling bokasyon sa kabila ng maliit na sahod ng guro sa panahong iyon. Si Teacher Mylene ay tinuring na bayani dahil sa kanyang ginawang pagliligtas sa kanyang mga estudyante kahit pa nga may pagkakataon na pwede na niyang iligtas ang sarili. Si Teacher Mylene ay habang buhay nang hindi makakalimutan ng mga mag-aaral ng Uringon, lalo na nga ang mga batang kanyang naturuan. Shoutout po kay Ma'am Wilma Haggis sa Sydney, Austria. Hello po. Kay Ma'am Eloisa Rosales, salamat po. Kay Ma'am Marites Luzano, shoutout daw po sa Family Gahul, lalo na kay Sir Fred at Ma'am Gina. Lemon Cake, shoutout daw po kay Ma'am Rachel Ligason Yansun. Kay Ma'am Rebecca Pabili, thank you po. Kay Ma'am Maria Princesita Aquino sa Qatar. Sa Cecil TV sa Kuwait. Ma'am Sally Estora sa Dammam, Saudi Arabia. Sir Cesar Abling sa Sipokot, Camarines Sur. Kay Ma'am Josie Wong sa London, United Kingdom. Shoutout daw po sa Wong family sa Caloocan City. At sa inyo pong lahat na patuloy na tumatangkilik ng atin pong mga videos. Maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.